araw na ito, isang kwento na naman ang magpapatotoo na ang tagumpay ay walang pinipiling estado sa buhay. Ang kailangan lang ay gustuhin at pagsumikapan natin ito. Gaya ng paalala sa atin lagi ni Mr. Go Negosyo himself, Joey Concepcion, that success is for those who want it most. Hello, Go Negosyantes! Welcome sa isa na namang araw na puno ng inspirasyon at practical business tips. Ako po si Michelangelo, ang kasama ninyo sa pagtuklas ng mga winning Go Negosyo attitudes ng ating mga small and medium entrepreneurs. Dito lang sa SME Go, powered by Go Negosyo. Let's go! Dating mekaniko, tricycle driver at construction worker. Pero ngayon ay isa ng matagumpay na entrepreneur. Talaga namang certified na kwentong Go Negosyo. Let's go at kilalanin natin si Joel Ayala, ang masipag at malikhaing negosyante sa likod ng Chocobron. Ang katakam-takam at malinamnam na chocolate-coated pulburon na hindi lamang sikat dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Dito lang yan sa SME Go, powered by Go Negosyo. Ang Chocobron ay ang matamis na bunga ng mga simpleng pangarap at pagsusumikap ng childhood sweethearts at ngayon mag-asawang sina Joel at Marisa Ayala. Yung kwento nyo po ay talagang nakakabilib, sir. Kasi nalaman ko na working student kayo dati. Kayo ay nag-tricycle din. Nagmekaniko pa kayo at kung ano-ano mga sinuong yung pagsubok sa buhay. Pwede mo bang ikwento nyo po, magkwento po ko kayo ng buhay ni Joel Ayala? Ito nung pumunta ako bago pumunta rito ng way back 1988 dito sa Maynila. So nung nag-aaral ako ng vocational sa Surigao City, so doon nag-ano sa isang auto supply. Okay. So nagtrabaho ako pag umaga, pag hapon, doon ako sa school na. Opo. Pagka-graduate ko noon, napunta na ako doon sa isang company na talagang nag-apply ako ng apprentice. Okay. Hindi sila nagtanggap ngayon kasi walang budget. Okay. So ngayon, nag-offer na ako. Kahit wala akong sweldo, matuto lang ako. Okay. So in other words, tinanggap agad ako. So mula noon, nagtrabaho na ako hanggang sa nakapag-decide ako na punta ng Maynila. Okay. Sumabay sa pagbakasyon ng parents ko rito sa Maynila. Yung pagpunta ko rito, napunta naman ako diretso sa province ng father ko. Okay. So since ako kasi, napaka-mainiping bata noon, ayaw ko nung wala akong ginagawa. Gusto ko yung kapakipakinabang ako. Pero natutulog naman po kayo dati. Oh, natutulog naman. Okay. Kasi baka hindi kayo So ngayon, iinip kayo eh. Oh. nangyari noon, nag-standby ako ng ilang linggo lang, hanggang sa nag-approach ako sa uncle ko na baka pwede akong mag-drive ng tricycle. Niya. Oo, May tricycle niya. siya. Oh. So mula noon, sinabi, marunong ka ba? Sabi ko, opo uncle. So nag-try ako. Hanggang sabi, marunong ka nga pala. So doon, nag-drive na ako. Okay. So ilang buwan ako nag-drive ng tricycle. So since na dayuhan ka sa isang lugar, so nandun yung pakikisama mo. Opo. So nakita ko, mukhang hindi ako makaipon dito. Kasi nakikisama ka kung ano yung ano nila, yung nakagawian. So nag-isip ako, sabi ko, punta ako sa uncle ko sa Maynila. Nung tumuloy ako, so nandun lang din ako sa bahay, nakakulong. So gawaing bahay lang. Sabi ko, pasyalan ko yung pinsan ko. So nung pumunta ako sa pinsan ko, sabi ko, pwede mo ba akong isama sa trabaho mo? Sabi, sa construction ako. Hindi, walang problema. Importante kumita ako. Okay. At alam ko may matutunan ako. Ilang taon po kayo na? 19 years old na ako noon kasi pumunta ko 18 years old ako pumunta rito sa Maynila. Yung following year noon, pumunta na. Dinala ko dito, ginagawa pa nung araw yung ADB sir eh. Sa Ortigas. Oo, yung 11th floor yan. Okay. So isa ako sa construction boy dyan. Na nag-gumawa nun? Oo, construction boy. So, nung ginagawa yun, talagang bakal, hako, semento, kung ano-ano na lang. Talagang, sabi ko, kailangan mo hanapin. Pero yung pananaw ko sa buhay ko noon, talagang sabi ko, kailangan hanapin Okay. para makita. Saan po nanggaling yung enterprising mindset nyo na nagtulak sa inyo na maging negosyante ngayon? Nung malilit pa kami, sir, yung mother ko,
kilala doon sa baryo namin na talagang negosyante. So ngayon, gumagawa siya ng donut, mga empanada, yung mga pilipit, ice candy. So ngayon, gumagawa pa rin, alam mo yung yema before, yung binibilog pa. Opo. Tapos binibinta lang sa nakabote, Opo, 25 opo. centavos ng elementary pa kami. So ngayon, nung binibinta, sabi ng mother ko, sige, pag mayroon ka 10 pisong sales, mayroon kang piso. Okay. So in other words, kung magbibinta kami ng ice candy o donut, sa baryo namin kasi may company yon. So, sa isang dami, 10 piso ako. So, hindi ko alam na na-develop na pala yon. Yung pagiging negosyante. Okay. So, dala-dala ko na yon. Okay. So, hanggang sa pagdating na rito, actually, yung gusto kong magnegosyo. Talaga gusto ko talaga magnegosyo. Yun ang Okay. pangarap ko talaga. Ito po ba ang unang pagsabak nyo sa pagnenegosyo? Kung hindi, ano-ano yung mga negosyo? Well, marami kaming negosyo na pinasok ni Mrs. Ang nakakatuwa nga doon, sir, kasi nung kasawa na kami ni Mrs., diniscuss ko na ako gusto ko. Noon pa man, hindi ko talaga pinangarap mag-abroad. Okay. So, naniniwala ko dito sa Pilipinas, andito yung pera. So, ngayon, nung una lang pinasok negosyo, si Mrs. nasa bahay, nag-aalaga ng anak namin. Sabi po si Mrs. sa trabaho, pinahinto ko para mag-alaga ng mga anak namin. Okay. So, ngayon, sabi ko, may yung inupahan naming bahay, may tindahan. Okay. Kinausap namin yung may-ari na baka pwede namang ibonus mo na sa amin yung tindahan mo. Para, kasi wala naman, nakatiwang-wang eh. Kasi sakop doon sa inupahan namin bahay. So, nakakatuwa dito, tuwing sweldo, na yung, kasi namimila ko isang kisinas eh. So, yung good po 2 weeks na yung consumption namin, dinidisplay namin sa tindahan Okay. habang nag-aalaga sa mga bata. Okay. So, habang na kumukuha lang kami doon. So, at least kung may mabinta, nagkapira pa kami. Okay. So, nakakatuwa. Alright. Yun yung ginagawa namin hanggang sa na-develop talaga yung pagiging entrepreneur namin. Entrepreneur. Okay. Sir, we heard na may kwento po kayo nag-go-negosyo na umaten kayo ng book launch at dahil doon, na-inspired, kayo na ho siguro magkwento, sir. Kasi parang ako na ho nagkwento. Sige ho. Ano ho ba yung go-negosyo kwento ninyo? Actually, noong 2007, nasa Migamol kami noon. Okay. So, actually, yung exhibit kami, na-invite kami DTI, so plastic pa lang siya. Okay. So ngayon, since pag nabakante kasi ako, pag napunta ako sa mall, ang pinupuntahan ko, National Bookstore. Okay. Nung pagpunta ko, ang daming balon. Tapos andun yung libro na yung kulay green, yung unang libro ng Go Negosyo. Sabi ko, Kulay ano green. kaya to? Sabi ko. So ngayon, tinignan ko. Sabi ko, bakit ito? Sabi ko sa guard, ano ba ito dito? Sabi niya, hindi maglo-launch, darating dito yung mga nasa libro. Okay. So ngayon, hinanap ko agad yung pamilya ko para dinala ko dito. So si Mary Jo, yung panganay ko, nasa grade 6 pa lang siya noon. So dinala ko, dala ko siya. So ngayon, bumili agad kami ng libro, 2. Okay. So nag-aabang kasi ang daming tao, crowded, no? So nakipagsiksikan kami kasi gusto ko makita ng mga anak ko yung talaga mga negosyante na kilala. So nagpapapirma kami. So 2 kami nagpapapirma. Pinipicturean ko siya. Okay. So para pagdating sa bahay, mayroon ako may kwento. So binabasa namin, anak, tinan mo yung mga history. So actually, natuwa ako. Yung sabi ko, uy, meron palang, ang galing naman ng Go Negosyo na nakaka-inspire talaga. Kasi una, kailangan may karakter pag binabasa ka. So nandun yung picture, tapos nakisa mo physical na mayroon siyang negosyo, kung may-ari ng company. So, nakakatawa, masusubaybayan mo talaga yung history. So, doon talagang lumalim yung na-inspired talaga ako ng gusto. Kaya sabi ko, kaya sabi ko, malaki ang tulong. Ang luma na ho talaga ito. Malaki ang tulong talaga ng Go Negosyo. Pa ako buhay, no sinulat to eh. Panahon to ni Sermon eh, sa ni Joey. Actually, natuwa si Sir Mundan sa akin. Nung nagkita kami, sabi ko, Sir, nandun ako nung nilaunch yung libro na yan. Ayaw maniwala, kaya pinakita ko yung mga signature dyan. Oo nga. Oo. So, yun, patunay. Ang galing naman no ha. Talaga naman no, naging inspirasyon po sa inyo. At nakakatuwa no, sinabi nyo, pick-upin ko lang yung sinabi ninyo na pag kayo ay walang ginagawa at nasa mall kayo, ang pinupuntahan nyo ay bookstore. Bakit ho? Naniniwala ko na sa pagbabasa ng mga libro, ay talagang nandyan yung, talagang sabihin nating siksik na mga kaalaman talaga. Kasi una, kung titignan mo yung book, akala mo lang, ang author nakalagay lang. Pero tingnan mo yung reference niya sa likod. Kung ilang libro ang pinagkukunan. So, ibig sabihin, pag binasa ka ng isang libro, sabihin natin, ang reference niyan ay 5 tao. So,
plus yung gumawa pa. So, 6 na utak ang nandyan sa loob ng libro na yan. Okay. So, napakahalaga para sa akin yung libro na yan, mga Now, ganun. going back po sa negosyong pinasok nyo ngayon, ang pulburon at tsokolate ho, talagang paborito ho yan ng mga Pilipino. Opo. In fact, talagang parte yan ng pagkatao natin. Kaya gusto ko nga tanungin sa inyo, ay napakahalaga po nito. Bakit ho mahirap pumito pag may pulburon sa loob ng bibig? Alam niyo ba? At sa powder. Pero depende sa... Ay, binibiro ko lang po kayo, no? Kasi sinubukan ko yan eh. Nagkumain akong pulburon, nagpito ako, hindi ko maipito eh. Now, paano nyo po naisipang pagsamahin ang tsokolate at pulburon? Hindi naman nun sa nakikialam ako, pero gusto ko lang malaman. May nag-grocery si Mrs. kasama ako. So ngayon, because of curiosity, sabi ko nga, kailangan hanapin para makita mo. Kasi pag hindi mo hinanap, hindi mo makikita. So ngayon, makikita ko ng marshmallow na coated, saka biscuit na coated. Yes. So nakabuti, sabi ko, wow, galing nito ah. Paano kaya ginawa to? So hanggang doon lang, appreciate ako. Hanggang sa umuwi na kami sa bahay, parang hindi na mabura. Sa isipan ko yun, yung coated na yun. Sabi ko, ma, So, nakita ko yung pinakita natutulog ko. kayo, So, sabi nyo, chocolate na coated. oo, chocolate na coated. So, hanggang sa nag-uusap, pag tuwing nagbagante kami sa nag-uusap, Yun. laging namamagitan yung coated na yun, yung chocolate na yun. Okay. Hanggang sabi ko, ano kaya pwede natin gawin na i-coated ng chocolate? Yun ang lagi namin pinag-uusapan. Hanggang sa pulburon kaya, sabi nga kami lang di sumagot na, madudurog yun. Oh. Di ba, usually pulburon dati, Oo, nasa oo, papel. tama, Oo. tama. Mahirap yun. Hanggang sa following din na naman. Ganoon na naman ang muli ng pulburon, pinag-usapan. Hanggang sa sabi ko, mag-try na lang kaya tayo para makita natin kung ano dapat ang i-improve. Okay. Nung gumawa kami, talaga nadurog talaga. Durog. Hanggang sa the following day, usap na naman kami. Hanggang sa tuloy-tuloy na yon. Hanggang sa na-perfect namin yung pulburon. Okay. Yung ngayon, doon na kami nag-ano talaga na, i-force namin na i-white coated talaga namin. Sino po ang mga unang customers nyo at paano yung reception na nakita nyo galing sa kanila? Ang una, yung kapitbahay muna namin pinatikim. Usually, mga kawaway, mga kapitbahay talaga. No? Yan ang talaga Mister, pagdidiskitahan natin Oo. talaga yan. So, Kaya buti na lang, hindi ko kayo kapitbahay. No? So ngayon po, yun, yung pinatest namin sa kanila, so may comment sila na ganito, sobrang tamis. Kasi alam, kaya ako nasabi. Kasi naaawa lang ako sa mga kapitbahay. Biro mo, trial and error yun. Kasi kung sumakitan dyan nun, tapos ang pagiging kapitbahay. Isusumpangan nun, no? Okay, ano pong naging reception nung, ano ito, binenta nyo or pinamigay nyo lang po muna? Pinatikim muna, sampling kasi pinatikim. usually pulburon, di ang isang Delikado yun, pagkain mga kasi, libre talaga yun. pag pagkain kailangan pre-taste bago binta Oo. So ngayon, nangyari nun, nung nagustuhan na perfect na namin, yung comments nila, inabsorb namin, inayos namin. Pagkatapos ngayon, meron kaming kaibigan. Sabi ko, yung mother mo ba saan nagtrabaho? Sa office sa Alabang. Okay. Sabi ko, sige, patikimin mo. Patikimin mo, di ba? Nung pinatikim nun, Damay na. aba, nung pinatikim, binalikan kami. Magkano daw? Gusto Oo. bumili, Oo, gusto nang bumili. Okay. So yung first order talaga namin, hindi ko makalimutan, is 10 packs. So 10 plastic na gano'n. Okay. So nung pag-deliver na yun, kinabukasan, May bumibili na. orders. Sabi ko, wow, okay na to. So doon yung time na nag-decide ako na dalhin ko sa trabaho. Okay. So yung dinala ko sa trabaho, hindi ko alam kung paano ko i-approach doon. Oh. Di ba pag sa company sir, may mga locker? So may mga locker. So ngayon, nilatag ko sa ibabaw ng locker. So yung nilatag ko, para mapansin. Kuya, ano yan? Sabi ko. Babaw ng locker. Oo, sabi ng locker. So ngayon, sabi ko, Ayos din ho yung style nyo, no? sabi ko, kuya, ano yan? Sabi ko, Pumasok kayo sa locker ng locker. Okay. sabi ko, pulburon. Sabi ko, oh, pulburon ba't kulay, brown na brown? Sabi ko, di, covered siya ng chocolate. Sabi ko, oh, meron bang ganun? Duming pulburon, no? So, makulit. Di sabi ko, oh, ito isang pack para sa'yo. Pero, buksan mo to sa pananghalian. Yung mga kasama mo, patikimin mo lahat. Tapos, kung anong feedback, So, brainwash nyo ho. balikan mo ako. Aba, inabangan ako ng pawit. Kuya, magkano daw yun? Okay. Di sabi ko, Nagustuhan, ha? oh, thank you, Lord. Mami, huwag nyo na akong bigyan. Gano'n ba kalaki yung kaya nyo ibigay sa akin? Biro lang. Biro ko lang po kayo. So, ngayon po, Pwede rin po. so ngayon, Usually, binibigyan. yun na. Talagang sabi ko, sige, usap tayo. So, dinalhan ko na siya. Okay. Hanggang sa lahat ng pinatikim ko, yun ang balik sa akin. Okay. Alam mo, nakakatuwa dito, sir. Kasi una,
hindi ko na alam kung paano ko ilagay kasi pagpapasok ako, locker yun eh. So, ang ginawa ko sa locker, kasi paano yung order nila, yung locker ko, tinanggal ko yung mga gamit ko, yung sa baba ko doon, kung pare ko may-ari, pinakiusapan ko. Sabi ko, pare, So, pwede ba ginawa ako mo yung tindahan. So, yung locker ko, nilagyan ko ng pulburon. Okay. Oh. Tapos ngayon, naglagay ako ng papel, nakapirado doon sa pinto, nakasabit yung papel at saka may lapis. So, sa papel, nilagyan ko, God is watching you. Okay. So, kukuha na lang Oo, sila. kukuha na lang sila. Hindi ko na nilak yun. God knows who does not take. So, yun, ang nangyari. So, refill ako ng refill. During break time, lalabas ako, kukuha ako, refill ako ng refill. Okay. Oh, so, yun, tuloy-tuloy na yun. Ang nangyari nga doon yung dinala na sa bahay nagpatikim, nagustuhan ng magulang, kapatid, pinsan, hanggang sa nag-arrive na yung kung paano yung order na hindi kaya niya bitbitin. Okay. Okay. Was it an easy sale o masasabi niyo po ba na madali lang ba o may pagsubok agad kayong naranasan? At kung may pagsubok, ano-ano yung mga challenges na hinarap niyo nung nagsisimula ang Choco Pulburon? Choco Bron. Mula sa isang simpleng business idea noong 2003, ngayon ang Chocobron ay isa ng korporasyon. Kung dati libreng patikim lang sa mga kaibigan at kamag-anak, ngayon umaabot na sa 4 hanggang 5,000 pakete kada isang araw ang kanilang produksyon. Okay. Nakakatuwa po yung kwento ninyo, no? Kasi lumalabas po doon, hindi lang yung produkto ang naging the best asset ninyo, kundi yung strategy nyo o yung pagiging mga abilidad ninyo. Imagine ninyo, pati locker, di ba? Nailagay nyo doon. At feeling ko, nag-imbita rin kayo ng maraming langgam doon, ano? Dahil matamis. Pero gusto ko malaman, was it an easy sale o masasabi nyo po ba na madali lang ba o may pagsubok agad kayong naranasan? At kung may pagsubok, ano-ano yung mga challenges na hinarap nyo nung nagsisimula ang Choco Pulburon?
Choco Broad? Ang pinakamabigat na experience ko na naranasan namin nung ako'y na-hold up Okay. sa pulburo na yon. Ano yun eh, pauwi na ako noon eh. Pagkatapos dumaan ako sa isang kainan. Pagkatapos noon, may hold upper pa rin yung mga nakamotor ako nagpapanggap Malamang kumain. po yun, isa yun sa mga nabenta. So, kakakulit ako lang din doon. Siguro may daldala akong pera noon. Okay. Oh, so, doon, tinutukan ako ng baril. Okay. Masa magkano po yung nakuha sa inyo? Ang nakuha sa akin noon, 15,000 dito sa... Alam, hindi kinuha yung wallet ko eh. Alam ko saan nakalagay yung pera ko. So, ibig sabihin, talagang ano. So, doon, nag-decide ng ano talaga ako. Isang linggo, hindi ako makatulog eh. Okay. Talagang, nag-isip ako na ihinto ko na to kasi kaya ko naman buhayin yung pamilya ko eh. Okay. Kaya sabi ko, ma, hindi ko natin ituloy ito. Baka dito pa ako mamatay. Okay. So, sabi ni Mrs., sige, ikaw, kung ano decision mo, di, yun ang susundin ko. Okay. How about nalaman ko na may kwento rin na naloko kayo ng middleman? Meron din akong na hindi binabayaran ng iba kong customer na pag siningil ko para pang tinataasan pa ko ng boses eh. Ganyan naman mga Yung ayaw magbayad? Totoo po yun, yung galit pa sa inutangan. Oo. Alam niyo ba yung kwentong yun, yung sumulat doon sa umutang, sabi, Dear Mano, buhay ka pa ba? Kailan ka magbabayad ng utang mo? Nagmamahal maniningil. Sinagot yung sumisingil. Dear Manny, pasensya na, patay na ako. Manunuba. Marami yung ganyan. Oo. Marami yung ganyan. So, ikwento niyo po sa amin yan at itago natin sa pangalang huwag niyo nang banggitin. Hindi na banggitin. Okay, Ito yung experience ko dyan na malakas kumuha ng pulburon. So, yun trust ko kasi matagal ko nang kumuha. Malakas kumuha ng Oo. pulburon. Oo, malakas eh. Record na. Alam mo kasi, yung magbayad muna eh. Bayad. Okay. Hanggang mga 5 times yan, limang order pang 7, sasabihin yan, kalahati lang ang nadala ko. Style Yun, na. style na. So, sige, pagbibigyan kita, balik bukas. Kinabukasan, binalik naman. Sunod na araw yan, ganun na rin. So, sabi, sunod na araw, ibigay. Hanggang sunod na linggo ang kalahati, ibigay. Okay. Hanggang sa susunod na, Patong na. hindi na tinupad naman yun, kaso nga lang yun, pahaba na ng pahaba. Hanggang sa susunod, pare, baka pwedeng sa sunod ko ng linggo bayaran kasi hindi pa inadala yun. Hanggang sa bandang huli, parang nakalimutan mo na pagsiningil. Okay. Parang yun pala, mamalaman mo na, mayroon na pala siyang sari-sari store na nagtitinda na siya ng bigas. Oo. Kaya sabi ko, baka doon dinadala para magkapital. Pero wala sa isip ko yun. Sabi ko, ganoon talaga eh. Yeah. Oo. So, total, hindi lang naman siya ang customer ko. Sabi ko, darating din ang panahon. Okay. Oo. Sa mga challenges na yan, ano yung masasabi niyong turning point na naramdaman niyo, palaki na ng palaki talaga itong negosyo ko? Yung dumami na, ako nakapila yung order nyo sir eh. Nung unang introduce, mga first 3 months, o 5 months. Yung pila ng order namin, grabe. Umabot ng 3 weeks eh. Okay. So, hindi namin kaya kasi kami lang misis, tapos kumuha na kami ng tao. So, yung pila nun, nagagalit din ko sa sabi ko, Lord, ito na. Sabi ko kay misis, ma, nararamdaman ko, ito na yun. Ito na yung hinahanap natin. Okay. So, kasi ito ang kapital namin dito, 8,000 pesos. Inutang ko pa. Talaga, 8,000 pesos, Yes, sir. ha? Inutang ko pa. At yan ay tamang utang. Kasi yung mga tamang utang bawa, umutang ka para sa pagninegosyo, hindi kagaya yung utang na umutang ka dahil bibili ka ng gamit, di ba? Ito, naibalik nyo naman. Baka kayo naman pong ireklamo ko na naibalik nyo naman, ha? Naibayad na yun. Kaya nung ato yung na-hold up ko noon sabi nga ng... Anong hold up din? Ito yung na-hold up ako. Ato yung na-hold up ako noon sabi ko noon sabi ko nga na, kasi nung pala sir na bago ko maituloy, sabi ko, na ituloy ko uli yung negosyo. Okay. Sabi ko, After na-hold up kayo. after na-hold up, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng isang message na kung ituloy ko ba ito o hindi. Alam mo nung gabing yon na hindi ako makatulog, biglang pumasok sa isipan ko. Tingnan mo yung kamote na habang tinatalbosan lalong lumalay. Tama. Doon ako naging strong. Tama. Buti hindi nyo naisip gumawa ng kamoting bulburon, ha? Dahil sa inspirasyon na yun, ha? Pero nakakatuwa po yun, sir, dahil lahat naman tayo dadaan sa pagsubok talaga. At naniniwala ako na yun mga simpleng paghahanda yun Tataya. Sa mas malalaki pa siguro pagsubok na kakayarin pa natin. Kaya ng kompetisyon. Di ba? Competition. Now, can you tell us something about ano yung mga may challenges po ba kayong hinarap pagdating sa kompetisyon sa paggawa ng Choco Broad? May gumagawa naman ito iba. At
kung sakali mang may competition, ano yung competitive edge ng Chocobron? Ano yung malaking pinagkaiba nyo sa kanila bukod sa mga kwento yung na-hold up kayo? Dito, actually, yung sila Polvoron, di ba? Matagal na yung Polvoron talaga. oo. So, yung Chocobron, nag-innovate ng Polvoron. So, kinover namin. So, dito, talagang angat ang Chocobron. Kakaiba. Kasi kami talagang nag-introduce sa bansa natin ng Polvoron na coated chocolate. Nakita ko rin yan sa mga sa mga supermarket, yung tinda nyo, talagang angat na sa taas kayo eh. Malimit na sa baba yung iba. Pero ano yung what makes it angat sa iba? So yung quality, talagang inano namin yung quality, tapos yung innovation na yung kami talaga ang kakaiba na Polvoron lang na coated ng chocolate. Tapos marami kaming variant na iba-iba. At makikita mo yung Polvoron namin, mayroon kaming tinatawag na yung coated yung 2-in-1. Yung half choco and half white. So yun po yung masabi ko talaga na isa sa nagpakilala sa Chocobron. Okay, alright. Now, ano ang future plans na inaantay namin na tagapangtangkilik ng Chocobron? Ano ba yung mga bago nyong ilalabas? Sa ngayon, continuous ang innovation namin. Nag-develop kami ng mga iba-ibang produkto. So, actually, meron kaming dinidevelop the smallest Polvoron in the world. So, makikita mo dyan. Bakit naman naisip yun? Mas habang sinasabi niyo smallest, nakatingin kayo sa akin. Nalilitan mo ba kayo sa akin? Actually, ito, saan ang galing yung ideyang yun? Dito, ini-study namin na kinukulik namin yung pag kumain ka ng Polvoron, yun know, nakabihis ka ng maayos, tapos hindi mo maiwasan may malalaglag sa damit mo. Naka-Amerikano, kala nila puro balakubak. So, yun, kinukulik namin yun. So, dito, kaya naglabas kami, mag-innovate kami ng the smallest Polvoron in the world. Okay, galing. Okay, naku, marami pa pala tayong aasahan. Ano pang may papayo nyo sa mga aspiring entrepreneurs? At where can you, yun muna, ano pong may papayo nyo sa mga aspiring entrepreneurs? So, una, kung ano yung passion, hanapin mo talaga dapat yon. Kasi, passion, tapos determinado ka na. At saan ka masaya? Kasi hindi ka dapat, pag nag-enjoy ka, parang pag nangita ka, nanonood ka ng TV, pag nag-enjoy ka, hindi mo na kung ano yung ilang oras na. Yes. So, dapat sa ginagawa mo, dapat masaya ka. Enjoy ka, dapat mahalin mo siya. So, doon, lalo na, nung naging kami ni Mrs., nagkatuwang kami sa sa pagpapalago ng negosyo. So, una, yung passion mo talaga dapat, hanapin mo talaga para doon mo makita yung dapat para Okay. sa'yo. Where can we get the inspiration in coming up products na innovative na produktong gaya ng Chocobron? Sa palagay niyo po? Actually, ito sir, may ako tinitingnan, yung the law of time. Okay. What do you mean You by have to be the law of time? fast, you have to be first, and you have to be focused. Okay. So, doon ako lagi, ang tinitingnan ko, ano yung twist. Okay. No? Kasi actually, ang daming produkto natin na nandyan na, maliliit pa tayo, andyan na. Tama. Pero walang twist. For example, Yes. matagal ng isang produkto, yung pandesal is pandesal. Pero simple twist lang. Tama. Yung pagyaman mo ng 30 years, siguro nung nag-innovate ng malunggay Polvoron, in 3 years, pareho kayo ng yaman. Tama. So yung mga twist na ganun. Tama. So doon kami nakapokus. Katulad ng halimbawa, Barquillos, matagal na yan. Okay. So yung twist namin ngayon, yung Polvoron stick. Okay. Yung twist. Another twist ngayon, yung Wepero na dinidevelop namin ngayon. Okay. Ano po yun? Yung Wepero, kung makikita mo yung Barquillos siya na kinutin yung chocolate na meron siyang mga, halimbawa, mayroon siyang cookies and cream o nuts. Yun ang mga twist. Okay. Ito pala yun. Oo. Oh, parang bacon na. Okay. Okay. Alright. Napakaganda po ng napag-usapan natin. At I'm sure, marami pa po kami matututunan sa inyo mamay, lalo pag nag-usap na po tayo sa personal na buhay pinagdaanan ni Joel yan. At mamaya po yan. Salamat po, sir. Thank you. Tinitikman ko po isa-isa ito. At habang tinitikman ko po, pwede nyo bang magkaroon ng description sa produkto, price range, at saan nabibili ito? Ito muna, sir. Ano itong maliit na parang nunal na yan?
Ang Chocobron ay mabibili sa mga pangunahing supermarkets at convenience stores sa Pilipinas. Napasok na din ito ang international market at narating ang USA at Canada. Naging parte din ito ng mga market exhibitions sa Hong Kong, Taiwan, Thailand at China. Okay mga go-negosyantes, nandito na tayo sa pinakaantay nating parte, ang tikiman portion. At di ko na ho patatagalin. Sir, titikman ko po isa-isa ito. At habang tinitikman ko po, pwede nyo bang magkaroon ng description sa produkto, price range, at saan nabibili ito? Ito muna sir, ano itong maliit na parang nunal na yan? Actually, yan ang smallest pulveron, ano, na Okay. bago namin produkto. So, Bakit nyo naisip yung magkaroon ng smallest pulveron? actually, para i-correct namin yung mga nalalaglag, no, excess, sayang kasi kapag Okay. bili mo kasama pulveron. Okay, okay. So, sayang excess instead na diretso sa bibig mo na yan. Oo nga, walang nalaglag. Puro lahat sa lamunan. Salo lahat, sir. Salo. Okay. Ito, ano naman po ito? Yan sir, ang chocolate coated, yung kulay brown lahat siya. So, yan, cookies and cream flavor ba yan? Krihang, pinipig. Pinipig. Pinipig Hirap. flavor yan. Hirap. Magkano ito? Isang box yan, available yan sa mga leading supermarket. So, nag-range yan sa 110 pesos per box. Per bag. Okay. Walang ubuhin ito eh. Yeah. Ito naman po isa, itong puso, itong heart shape. Actually, nilalabas namin yan pag Valentine's Day. Okay. Yung araw ng mga puso, kaya heart shape siya. At anong flavor to? Cookies and cream, sir. Yun ang best seller natin. Focus M, cream. Ito naman po. Actually, yan ang Choco Brown, original, yung 2-in-1 ang tinatawag namin. So, either Graham o Pinipig. Pinipig ba? Pinipig. Yeah. Tapos, ito ano naman po ito? Yan po yung Manila Pulveron namin na plain pulverons lang siya. Okay. Kasi as per request ng mga client dati namin na kailangan maglabas kami ng plain pulveron. Okay. Anong flavor ito? Graham? Malunggay yun pala. So, Nutribron yan. Mukhang malunggay ang lasa niya. Okay. Kasi may aftertaste yung ang palaya. Pait pagkatapos. Paubos na. Ay, yung ampalaya hot? Ito ang palaya live. Yan. Nagkamap kami ng yung Oo nga. mga ibang product namin katulad ng Nutribron. Kasi marami ng health conscious ngayon. So ngayon, since yung mga diabetes din na makakain, so nandito na yung no sugar added na pulveron, Nutribron yung brand. So nandiyan yung may malunggay, may ampalaya, may squash siya. Tsaka meron siyang dried mango, tsaka may dried pineapple. So yun po yung sa bagong brand namin na Nutribron. Ano ang pinakamalakas nyo sa lahat ng pulburo ng nilabas niyo? Actually, yung Choco Brown, talagang namumuna lagi yan. Lalo na yung flavor niya na cookies and cream kasi nandun, yung cookies and cream kasi naihalo na lahat, no? Sa shake or what, no? Sa cake, nandyan na. So, yan ang best seller namin, yung Choco Brown na cookies and cream. Pangalawa yung pinipig. Thus, sa Manila Pulveron naman, yung mga classic, yung cookies and cream din. Pagkatapos sa Nutribron, actually, ang customer kasi natin dito, yung usually above 40. Okay. No? So, sa Nutribron. Pero at least, kinukonsider natin. Kailangan makakain sila ng pulveron. Na, at least, kung gusto nilang kumain ng pulveron, meron. Kasi kung bawas sa yung matamis, meron naman no sugar added using Okay. stevia. Ito po, ano po itong mga lapis na yan? Kasi yung bago namin, yung sa Red Snack under na brand, so yung pulveron stick po siya. So, another product namin yan, innovation. So, pulveron stick po siya. Okay. Ito po, iba. Ano po ito? May Barquillos yan. So, ito yung ginagamit namin dyan sa ano na yan. Pero bibenta kayo ganito lang? Meron din kami, sir. Okay. Okay. Saan po nila makikita itong mga panindayo? Yan, makikita yan sa, mabibili nyo sa SM, supermarket, sa Stock Exchange, sa 7-Eleven, sa Walter Mart, sa iba pang mga pasalubong siya sa nationwide. Meron Sa Gaisano, nandyan din po siya. Sa pamamagitan ng Chocobron, sina Joel at Marisa Ayala ay nakapagbigay hanap buhay sa kanilang kababayan.
Sa kasalukuyan, mayroon silang 50 empleyado at nadadagdagan pa kapag peak season. Okay, sir. Kayo, sir, kung kayo tatanungin ko, ano po ang paborito niyong flavor sa ginawa ninyo sa Shobron? Since na una lang yung produkto, cookies and cream, so yun ang pinaka-the best na gusto talaga namin. No? Okay. Pero depende rin kasi minsan sa hilig mo. Kung tropical, at least meron dyan mga ampalaya. Yung OB, may pandan dyan. Pero ako din minsan gusto ko na gusto ko yung matropical naman. So, ikakain ako ng Nagbabayad naman ho kayo pag kumakain kayo. Now, mahirap po ba, sir, ito, mga personal na tanong na to, mahirap po bang i-balance ang oras ninyo sa negosyo at personal na buhay? Paano nyo ginagawa na pagsabay nito? Sa akin, sa balance lang talaga na una pa pumasok ka. Kumbaga sa nakaplan lahat Oo, na mayroon din akong mga activities sa may community din akong sinasalihan, no? So, kay God, pagkatapos doon sa trabaho, kailangan balance lang talaga. Araw-araw naman tayo magtatrabaho natin Bakit natin kailangan ubusin yung araw na yon? Opo. So, kailangan balance lang na ibabalance mo lang lahat ng trabaho na yan para kahit paano makapag-serve ka rin doon sa community mo. Okay. Now, hobbies at interest po, maliban sa pagnenegosyo, ano yung mga hobbies nyo? Ako mahina ako sa Interest. sport Actually, ang gusto ko yung mag-iisip kung watch nyo nakaganda dito kasi nakapokus ako. Okay. So wala akong sport na hilig. I'm sure mahilig kayo magbasa. Nagbabasa-basa ako. Actually, hindi yung babasahin ko lahat. Kung matitinihan ko doon sa contents ko, ano yung gusto kong basahin. Okay. Sabi ko nga, iba yung tinitingnan, iba yung tinititigan. Tama. Kailangan be specific kung gustong malaman, talaga titigan mo siya, basahin mo siya ng gusto. Okay. Yun ang ginagawa ko doon. So, naging barkada ko lang, pamilya ko. Go Negosyantes, nandito tayo ngayon dahil ipapasyal tayo sa pinaka-factory ng masarap na Chocobron. At tatanungin natin si Mrs. kung it's a boy, it's a girl. Parang may nasa hospital O, sige po, ituloy nyo na po ako at tingnan na po natin ang mga babies.
Go Negociantes, nandito tayo ngayon dahil ipapasyal tayo sa pinaka-factory ng masarap na Choco Bron. At tatanungin natin si Mrs. kung it's a boy, it's a girl. Kasi parang may nasa hospital eh. O, sige po, ituloy niyo na po ako at tingnan na po natin ang mga babies. Ito po yung production namin. So, makikita nyo po, dito po yung nagpa-packing area namin, no? Ng mga product ng pulburon. Tapos, dito rin po sa outside yung yung sa coating machine namin. So, nandito yung cooling tunnel, no? So, lahat po ng equipment na to, ako lang po din po nag-design ito. No? Ay, ito nakikita natin na ano yung prosesong yan na Yan po yung nagkukot ng chocolate po. No? Okay. So dito po binabalutan ng chocolate yung pulveron. Okay. So, ayan. Ilang pong pulburon ang nagagawa nyo sa isang araw habang binabantayan nyo po ang panganganak ng inyong misis? Sige, ilan po? 4,000 to 5,000 boxes? Packs. Wow! A day. Grabe! Okay, ayan. Ayan. So ito po, ano naman po ang mga nangyayari Dito yung molding area namin. So mapapansin, dito binomold yung Choco Bron na paborito nyo, no? Wow! So andito rin yung machine molding namin, no? Kung saan ito rin yung direction namin na talagang machine molding ng Okay. Choco Bron. Alright. Nakita ko kanina may mga binabalot kayo. Ba't kanina kulay pula? Ngayon kulay puti ito. Depende po sir sa flavor. Yung pula, ano po yun? Strawberry. Ay, strawberry yun? Yung... Strawberry. Ito, Passion. Okay sir. Depende ka sa request pag-guard. Depende sa request ng customer. okay. Kung anong kulay ng balot. Kasi pang-regalo. Oo, ako gusto ko yung nakikita yung puso. Oo, yung maganda Magkano yung... ng puso lang yun sir? Okay, maganda yung nakita yung puso kaysa yung mga ano na kulay. Okay, kailan po nagsimula yung planta ninyong ganito na kalaki? Actually, bigyan ko ng background, nag-start ang Choco Bron, 35 square meter. So, ngayon, sa kasalukuyan, Liit lang, so after 12 years, nandito kami sa 650 square meter. So, nag-boom ito ng 2010 nung napasok na kami sa Ng packaging. supermarket. Binago na namin yung packaging kasi dati naka-plastic lang. Tapos nag-arrive na kami na ibabox na namin siya. Kasi, so doon, nung nakapasok kami sa mga supermarket, yun, tuloy-tuloy na yung order namin. Basta sa amin, dito, malaga sa amin yung quality ng product, saka komportable yung mga tao. No? Kailangan di pawisan, kailangan Tama. may correction na dust spray, no? Okay. Na walang lumilipad na alikabok. Kaya dito, talagang pinorse namin na mag-air condition talaga. Okay, dito po, sa lugar pong ito. Ito yung mga melting ng chocolate. So, dito yung melting ng chocolate, tapos yung dito rin yung mixing ng pulburon. So, pagdating dito, premix na yung pulburon namin. So, nandun sa kabilang kwarto na. So, dito, pagdating dito, naka-premix na siya, lalagyan na siya ng butter. Tapos, yun na, pag-mix na, dadalhin na doon sa machine. Tanong po, kanino nang galing yung recipe? Yun, ginawa namin mag-asawa. Nag-invento po kayo. At napakaganda na invento nyo, masarap po ang invento nyo. Kasi may iba pa nag-invento, masakit sa tiyan. Ito masarap sa tiyan, babalik-balikan, di ba? Ayan, so, ito yung mga pinaghahaluan. Pinaghaluan namin ng sa powder, mix dito yung mga yung butter sa yung powder. Oo. Noong nagsimula po kayo sa Choco Bron at wala pang planta, ano po ang mga ginagamit nyo? Ginagamit namin, kawali, no? Syempre Yung po. stainless na bisin, pagkatapos talagang mano-mano lahat pagkagawa. Ito, dalawa lang kami before gumagawa. Ang galang mo pala ninyo gumawa, mano ng mano. So, mano-mano ang gawa lang noon. Talagang, actually, yung gumagawa kami mag-asawa nung start kami sa backyard namin. Gabi, pagkatapos ko ng trabaho. Okay, sa backyard, Nag-start yung trabaho nung nag-start pala ang Choco doon, talagang in 5 months ang tulog ko doon, hindi lumalampas ang 5 hours a day. Ganun lang, oo. Kasi dalawang trabaho nangyari. Work ako, pagkatapos nagpulburon kami mag-asawa. Okay. Galing. Ano naman po ito? Dito yung melting ng butter namin. Oo. So, dito na rin yung melting ng butter. Tapos yan naman yung melting ng chocolate. Chocolate na sir.
Hindi masyado mention na installation niya po yan. Kunyari lang para kunyari. Ayan, ako, thank you po. Sir, ano po yung advocacy na malapit sa puso niyo? Una yung gusto ko talagang makatulong sa kapwa ko. So, una yung gusto kong pumasok sa negosyo kasi kung mamamasukan lang din ako, for example, sa abroad. So, ngayon, ang makikinabang usually, pamilya ko. Okay. Kung unlike dito, magtayo ako ng negosyo, nakapag-create ako ng job. Hindi lang ako nakatulong sa kapwa ko, but sa government pa. Isang advokasiyang malapit sa puso ng mag-asawang Joel at Marisa ay ang pagtulong sa mga nakatatanda at naulila sa pamamagitan ng Mary Mother of Mercy Home for the Elderly and Abandoned Foundation sa San Pedro, Laguna. Sir, ano po yung advocacy na malapit sa puso niyo? Una yung gusto ko talagang makatulong sa kapwa ko. So, una yung gusto kong pumasok sa negosyo kasi kung mamamasukan lang din ako, for example, sa abroad. So, ngayon, ang makikinabang usually, pamilya ko. Okay. Kung unlike dito, magtayo ako ng negosyo, nakapag-create ako ng job. Hindi lang ako nakatulong sa kapwa ko, but sa government pa. Okay. Sabi nga, don't ask what government can do for you, but ask yourself what you can do for the government. Okay. Alright. So, yun yung lagi kong tinitingnan na maging katuwang ako sa gobyerno. Okay. Now, if you were to name one winning attitude that brought you to success, ano po iyon at bakit? Actually, maliban sa napaka-ano ko sa innovative ako, no? Focus sa pag-innovate ng mga product. So, mahal ko rin yung mga worker ko. Okay. So, hindi lang sa pagbigyan ng trabaho, kundi inilalapit ko rin sila kay Lord. Okay. Oh. So, ginaguide ko rin sila. Actually, meron akong tinatawag na open door policy. So, may time na binawan ko sa kinakausap ko. Okay. Alright. So, para hindi lang sa nakatulong ako personal, baka mamaya may naitulong ako sa'yo Alright. na mga support na advice. Okay. Ganun.
Napakaganda yan dahil una, sinabi niyo kanina yung being innovative. May rule nga, di ba? Innovate or evaporate, di ba? Kailangan matuto ka mag-innovate or mag-evaporate ka. Pero magandang Highlight nyo rin na at the end of the day, ang magandang relasyon po ninyo sa inyong mga manggagawa sa pagbibigay sa kanila hindi lang ng pagiging empleyado nyo sila at pagbibigay sa kanila ng hanap buhay, kundi pagbibigay din ng inspirasyon sa kanila. Now, ano po ang pinakamagandang bahagi o parte ng pagiging isang negosyante? Una, kailangan dito matuto ka talaga dapat na bago pumasok sa pagnegosyo, kailangan matuto ka yung i-differentiate mo yung needs sa wants. Okay. Yung importante doon. Kasi kung ano man ang pasok at malaki sweldo kung hindi ka marunong magtipid. Kailangan marunong ka magtipid at kailangan hindi po yun. Kasi karamihan usually pinapareho yung needs sa wants. Okay. Magkahiwalay yun. Hindi pwedeng magkasama yun. Okay. So, planuhin dapat kung ano yung mga dream. Dapat may dream ka tuloy-tuloy, no? Okay. Okay. Kasi kung wala kang dream, hindi ka rin magiging magsipag. Yeah. Yun ang importante doon sa isang tao. Yeah. Okay. Sir, ano po yung sinusundan yung guiding or sinusundan yung principle or guiding principle nyo sa personal nyong buhay at sa pagnenegosyo? Ang lagi kong sinasabi ko sa sarili ko, kapag hindi mo hanapin, hindi mo makikita. Okay. Yun ang lagi kong sinasabi sa sarili ko. So ngayon, dun sa mga Chinese nga, nandito, no? Yumaman yung mga Chinese, ang sinasabing lagi nila, pinagdiinan is rag to riches. Ako naman is prayer to success. Okay. Yan ang madalas ko sinasabi sa sarili ko. Na una, yung makatulong din ako sa kapwa talaga. Sa lahat po ng mga pinagdaanan nyo sa sa buhay pagnenegosyo, sa Chocobron at sa personal nyo pong buhay, ano po yung masasabi nyong pinakamagandang aral na natutunan po ninyo? Una, dapat ang tao may dream. Okay. Yun ang importante kasi pag wala kang dream, wala. Di ba? Kaya dapat, actionan mo rin yung dream mo. Okay. Bigyan ng tamang solusyon. Kasi kung dream ka lang ng dream, hanggang sa magising mo, 60 years old ka na. Okay. Wala na. So, dapat, you follow your dream. Okay. So, tingnan mo yung solusyon kasi habang tumatakbo ang panahon, nagkakaedad ka. So, yun yung pinapanghawakan ko lagi na dapat lagi kong yung the law of time, dapat yung you have to be fast, you have to do fierce, you have to be focused. Yun lagi kong pinapanghawakan lagi sa sarili ko. Okay. Napakaganda po na sinabi niya, talagang marami hong I'm sure mai-inspire, hindi lang po sa kwento ng Chocobron, kundi sa personal buhay. Salamat po. Sir, thank you very much po sa pagkakataong ito. Okay. Go Negociantes, join us in congratulating our advocacy partner French Baker as they celebrate their 25 years in the business. Happy silver anniversary, French Baker. Well, after 25 years, the challenge is to get 25 more. But seriously, I think there's so much market to cover and so much more to do. So in 25 years, I realized that the market has appreciated what I've been doing, especially on French baking and some popular Filipino foods. So right now, I'm focused on doing much more than that, which is to offer more dine-in products in the malls so that when they go to the malls and they see me, they can expect more delicious food and more varieties. Well, I guess the thing that propped me up through the years is a positive mental attitude. I think it's very important that you always look at the upside and consider the downside, but don't be discouraged. Upside because it's reasonable, downside because it's practical. For aspiring entrepreneurs, I think that idea must be very clear. Just what mission do you have in the marketplace? You must be very, very clear.
If anything you want to do, whether service or product, make sure you exactly know what you're offering and who the market is. Go Negosyantes, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin ngayong araw na ito. Sana'y nag-enjoy kayo sa episode na ito at sana'y nakapulot kayo ng inspirasyon at practical business tips na makakatulong sa inyong pagnenegosyo. See you again next week. Ako po si Michael Angelo at ito ang SME Go, powered by Go Negosyo. Let's go, kinabukasan ay gawin nating makulay. Sama-sama na tayo sa tagumpay. Pilipinas, ngayon na ang oras. Tayo'y umasenso na. Let's go, Pinoy. Tara magnegosyo na. Let's go, Pinoy.